Ang unang bagay na kailangan mong gawin sa oras na ito ay huminga ng malalim. Huminga ka. Ipakalma mo ang iyong isip. Ngayon, hayaan mong sabihin ko sa iyo ang isang lihim na maaaring magpabago ng lahat tungkol sa mga buhol sa buhay mo. Isang lihim na nagmula sa pinakamakapangyarihang pagmamahal, at kung paano ito makakatulong na kalagan ang kahit na anong problema mo, gaano man ito kahirap, gaano man ito kasakit. At hindi lang basta pagkalad, kundi mabilis ang pagkalad. Ito ang susi na marami ang nakakalimutan, isang kapangyarihan na nasa iyong mga kamay, naghihintay na gamitin mo. Mabuhay, mahal kong pamilya at mga kaibigan. Nararamdaman ko ang bigat sa puso mo ngayon. Nararamdaman ko ang pagkabahala, ang pagkalito, ang pakiramdam na parang may kung anong nakatali sa iyong mga kamay at paa, na hindi ka makakilos ng malaya. Para kang nasa isang madilim na silid, naghahanap ng pinto, pero puro pader ang nakikita mo. O kaya naman, para kang lumalangoy sa isang ilog na malakas ang agos, pero hindi mo makita ang dulo, hindi mo alam kung saan ka dadalhin. Kung ramdam mo ito sa puso mo, kung nararanasan mo ang mga buhol na tila imposibleng kalagan, patuloy kang makinig. Dahil ngayong araw, maglalakbay tayo sa isang lugar kung saan ang pananampalataya ay nagiging lakas, kung saan ang pag-asa ay nagiging totoo, at kung saan ang mga buhol, gaano man ito kahigpit, gaano man ito karami, ay magsisimulang kumalas. Nangangako ako sa iyo, pagkatapos ng paglalakbay na ito, hindi na magiging pareho ang iyong pananaw sa mga problema mo. Magkakaroon ka ng isang bagong paraan ng pagharap sa mga hamon, isang paraan na may kasamang kapayapaan at pagtitiwala. May tatlong malalim na dahilan kung bakit pakiramdam mo ay imposibleng kalagan ang mga buhol na ito. At ang pangatlo ang pinakamalalim na halos walang nakakaalam. Alam mo, ang buhay ay hindi palaging isang tuwid na daan. Minsan, para itong isang lubid na napakagulo, puno ng mga buhol. May buhol ng kawalan ng pera, buhol ng sirang relasyon, buhol ng sakit, buhol ng pagkalito sa trabaho, buhol ng takot sa kinabukasan. Bawat buhol ay may sariling bigat, sariling hapdi. At kapag pinagsama-sama ang mga buhol na ito, pakiramdam mo, nakasakal ka na. Pakiramdam mo, wala ka nang magagawa. Naaalala ko si Aling Nena. Isang masipag na ina, 3 anak ang inaalagaan, at ang asawa niya ay nasa ibang bansa. Isang araw, nalaman niyang may malubhang sakit ang kanyang panganay. Cancer. Biglang, ang mundo ni Aling Nena, na dati sapat lang, ay parang gumuho. Ang perang ipinapadala ng asawa niya ay hindi na sapat para sa gamutan. Ang kanyang sariling lakas ay tila nauubos. Naramdaman niya ang isang buhol na napakalaki, napakahigpit, na tila hinihila siya pababa. Hindi lang ito buhol ng pera, kundi buhol ng takot, buhol ng kalungkutan, buhol ng kawalan ng pag-asa. Para siyang nasa isang barkong lumulubog, at ang mga anak niya ang kailangan niyang iligtas, pero wala siyang makitang paraan. Marahil, naiintindihan mo ang pakiramdam ni Aling Nena. Baka hindi cancer ang problema mo, pero may sarili kang cancer sa buhay mo na sumisira sa iyong kapayapaan. Baka ito ay isang utang na patong-patong, isang pagtatalo sa pamilya na walang katapusan, isang pangarap na tila hindi na kailanman matutupad. Hindi ka nag-iisa. Ang pakiramdam na ito, ang pakiramdam ng pagiging balot sa problema, ay isang universal na karanasan ng tao. Sa totoo lang, ang mga buhol na ito ay hindi lang basta problema. Ito ay mga blockade na nakakaapekto sa ating isip, emosyon, at espiritu. Hinaharangan nito ang ating kakayahang makakita ng solusyon, binabawasan nito ang ating enerhiya, at sinisira nito ang ating pananampalataya. Kapag may buhol, ang ating utak ay nagiging abala sa pag-aalala, sa paghahanap ng panganib. Ang ating prefrontal cortex, ang bahagi ng utak na responsable sa paglutas ng problema at paggawa ng desisyon, ay nahihirapan. Ang amygdala, ang bahagi na sumisigaw ng takot, ay nagiging mas aktibo. Kaya nga, pakiramdam mo ay napakahirap mag-isip ng malinaw, napakahirap magtiwala na may solusyon. Pero dito ko gustong sabihin sa iyo, may pag-asa.
Mayroong isang kapangyarihan na mas malaki kaysa sa anumang buhol na kinakaharap mo. At ang kapangyarihang iyon ay nagmumula sa isang dasal. Hindi lang basta dasal, kundi isang dasal sa Birheng tagapagkalag ng mga buhol. Bakit dasal sa Birheng tagapagkalag ng mga buhol? Bakit si Birheng Maria? Dito na natin tatalakayin ang susi. Ang dasal na ito ay hindi lamang isang ritual. Ito ay isang makapangyarihang kasangkapan sa psikolohiya at espiritualidad. At babaguhin nito ang paraan ng pagtingin mo sa iyong mga problema. Alam mo ba, kapag tayo ay nananalangin, lalo na sa isang figure na simbolo ng pagmamahal, awa, at pag-asa tulad ni Birheng Maria, ang ating utak ay nagbabago. Ang pagtuon sa panalangin ay nagpapatahimik sa amygdala, na nagpapababa ng takot at stress. Nagpapagana naman ito sa prefrontal cortex na nagpapataas ng ating kakayahang mag-isip ng positibo, maging malikhain sa paghahanap ng solusyon, at magkaroon ng pag-asa. Ang pagtingin kay Birheng Maria bilang tagapagkalag ng mga buhol ay naglilipat ng ating pananaw mula sa pagiging biktima tungo sa pagiging empowered. Hindi na tayo nag-iisa, kundi mayroon tayong kasama, isang mahal na ina na handang tumulong. Ang psikolohiya ng nakatutok na intensyon, ng visualization, at ng pagsuko. Kapag pinangalanan mo ang isang buhol, binibigyan mo ito ng anyo. At kapag inialay mo ito kay Birheng Maria, ito ay isang kilos ng pagpapalaya. Hindi lang ito isang simpleng pagsuko, ito ay isang aktibong paggawa ng desisyon na ilagay ang iyong problema sa mga kamay ng isang mas mataas na kapangyarihan. Ito ay nagbibigay ng mental na ginhawa, at ang ginhawang iyon ay nagpapalaya ng espasyo sa iyong utak para makahanap ng mga tunay na solusyon. Naaalala mo si Birheng Maria sa kasalan sa Cana? Nang maubusan ng alak ang bagong kasal, si Maria ang unang nakapansin at kumilos. Siya ang lumapit kay Jesus at sinabing wala na silang alak. Hindi niya direktang hiningi ang isang himala, ngunit ang kanyang simpleng pagsasabi ng problema ay sapat na para kumilos si Jesus. Iyan ang kapangyarihan ng kanyang intercession. Siya ang inang nagmamalasakit, ang tagapamagitan na nakikinig at kumikilos. Kung nagawa niya yon para sa isang kasalan, magkano pa kaya para sa iyo na naghihirap? Ang kanyang papel bilang ina ay hindi lamang pang-espiritual, ito rin ay isang emosyonal na angkla. Ang pagkakaroon ng isang ina na maaari mong lapitan sa lahat ng iyong problema ay nagbibigay ng malaking kapanatagan. Ito ay nagpapalakas ng ating serotonin, ang happy hormone, dahil nagbibigay ito ng pakiramdam ng pagkakabilang at pagmamahal. Madalas, ang pinakamalaking buhol ay nasa ating isipan. Ang mga paniniwala na pumipigil sa atin, ang mga kaisipang nagsasabing, hindi ko kaya, imposible yan, hindi ako sapat. Kaya nga, kailangan nating sirain ang mga limiting beliefs na ito. Hindi ka mahina, napagod ka lang. Hindi ka nag-iisa, may kasama ka. Hindi ka sumusuko, naghahanap ka lang ng bagong paraan. Ang pananaw na ito ay naglilipat ng problema mula sa pagiging parusa tungo sa pagiging pagkakataon, isang pagkakataon para lumalim ang iyong pananampalataya, isang pagkakataon para matuto, at isang pagkakataon para magkaroon ng personal na transformasyon. Dahil tandaan mo, kahit sa pinakamadilim na panahon, mayroong pag-asa. Sabi sa Jeremias 20:11, sapagkat alam ko ang mga plano ko para sa iyo, sabi ng Panginoon, mga planong magbibigay sa iyo ng pag-asa at kinabukasan, hindi kapahamakan. At sa Filipenses 4:13, kaya kong gawin ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya na nagpapalakas sa akin. Iyan ay kapangyarihan na nasa loob mo, naghihintay na buhayin sa pamamagitan ng pananampalataya. May isang pamilya akong nakilala, ang pamilya Santos. Malapit na silang mawalan ng bahay dahil sa hindi nabayarang utang sa bangko. Ang tatay ay nawalan ng trabaho, ang nanay ay halos hindi na makatulog sa kaisip. Para silang nasa isang maze at bawat labasan ay may pader. Ang kanilang buhol ay napakalaki. Ngunit sa isang retreat, narinig nila ang dasal sa Birheng tagapagkalag ng mga buhol. Sa una, nag-aalangan sila. Ano ang magagawa ng dasal?
Pero dahil sa desperasyon, sinubukan nila. Araw-araw, nagsama-sama sila sa pagdarasal, iniaalay ang kanilang buhol kay Maria. Ipinipikit nila ang kanilang mga mata at iniisip kung paano kinakalagan ni Maria ang lubid ng kanilang utang. Sa loob ng ilang linggo, nagkaroon ng di inaasahang pagbabago. Isang lumang kaibigan ng tatay ang nag-alok sa kanya ng trabaho na mas mataas ang sweldo, at ang sweldo na iyon ay sapat para bayaran ang overdue na utang at makipagnegosasyon sa bangko. Hindi ito himala na bumagsak ang pera mula sa langit, kundi himala ng pagbukas ng pinto, ng paglilinaw ng isip, at ng pagbibigay ng lakas para sa inspiradong aksyon. Ang kanilang buhol ay unti-unting nakalad. Ang mga ganitong kwento ay hindi bihira. Ito ay nagpapatunay na ang dasal na ito ay hindi lang basta salita. Ito ay isang proseso na nagbabago sa atin sa loob at labas. Nagbibigay ito ng micro-rewards sa ating utak, bawat hakbang ng pananampalataya, bawat pagdarasal, ay nagbibigay ng dopamine rush na nagtutulak sa atin na magpatuloy. Ito ay nagbibigay sa atin ng progresibong pakiramdam na unti-unting lumuluwag ang buhol hanggang sa ganap itong makalad. Mikonta sa comments kung saan ka nanonood at kung ang mensaheng ito ay nagbibigay ng kahulugan sa iyong puso. Malaking tulong ito para mas maintindihan ko ang ating pamilya dito at makagawa pa ng mas marami pang nakakatransformang content. Ang inyong mga kwento at kaisipan ay napakahalaga sa akin. Ngayon, paano mo ito maipapatupad sa iyong buhay? Paano mo gagamitin ang dasal na ito para kalagan ang iyong mga buhol? Hindi lang ito basta pagdarasal, ito ay isang aksyon, isang proseso na may 5 mahalagang hakbang na dapat mong tandaan. Una, tukuyin ng malinaw ang iyong buhol. Huwag mong sabihin, marami akong problema. Maging spesifiko. Ano ang partikular na buhol na nakasakal sa iyo ngayon? Utang ba sa bangko? Pagtatalo sa kapatid? Sakit na hindi gumagaling? Kalungkutan na hindi mawala? Kapag natukoy mo ito, parang binigyan mo ito ng pangalan. Kapag pinangalanan mo ang buhol, inaalis mo ang kapangyarihan nito sa dilim at inilalantad mo ito sa liwanag ng pag-asa. Ito ang pinakamahalagang hakbang na kadalasan nakakalimutan ng marami, na kapag ginawa mo, mas bibilis ang pagkalad ng buhol. Marami ang nagdarasal sa pangkalahatan, pero ang birheng tagapagkalad ng mga buhol ay mas epektibo kapag malinaw mong inilalatag ang buhol na gusto mong kalagan. Ito ay nagbibigay sa iyong isip at espiritu ng isang malinaw na target. Pangalawa, visualize mo. Ipipikit mo ang iyong mga mata at isipin mo ang buhol na iyon. Ano ang hitsura nito? Kulay? Sukat? May dulo ba? Ngayon, isipin mo si Birheng Maria, kalmado, mapagmahal, at may hawak na lubid na puno ng buhol. Habang nagdarasal ka, isipin mo kung paano unti-unting kinakalagan ni Maria ang bawat buhol, dahan-dahan, may pagmamahal, hanggang sa maging maluwag at tuluyang makalas. Ang visualization na ito ay napakalakas. Ito ay nagpapadala ng signal sa iyong utak na posible ang solusyon, at ito ay nagpapalakas ng iyong pananampalataya. Naaalala ko ang isang batang lalaki na may matinding takot sa madilim. Araw-araw, iniisip niya ang isang higanting buhol sa kanyang tiyan tuwing gabi. Tinuruan namin siya na isipin si Birheng Maria, at habang dinadasal niya ang Hail Mary, inisip niya na unti-unting kinakalagan ni Maria ang buhol sa kanyang tiyan. Hindi nagtagal, nakatulog na siya ng mahimbing. Ang visualization ay hindi lang para sa problema, kundi pati na rin sa iyong sarili, na nakalaya na mula sa buhol. Pangatlo, sumuko. Ito ang pinakamahirap na bahagi para sa marami. Sumuko, hindi nangangahulugang sumuko ka na sa problema, kundi sumuko ka na sa kontrol. Ibigay mo ang buhol kay Birheng Maria. Hayaan mong siya ang gumawa ng paraan. May tendensya tayong gusto nating kontrolin ang lahat, pero minsan, ang pinakamakapangyarihang aksyon ay ang pagpapakumbaba at pagsuko sa isang mas mataas na kapangyarihan. Ito ay isang proseso ng pagpapalaya. Kapag sumuko ka, pinapahintulutan mo ang banal na espiritu na kumilos sa iyong buhay.
Ito ay nagbabawas ng cortisol, ang stress hormone, dahil inaalis mo ang bigat mula sa iyong mga balikat at inilalagay ito sa mga kamay ng Diyos. Ito ay nagbibigay ng agarang ginhawa, kahit na panandalian, na mahalaga para makapag-isip ka ng malinaw. Pang-apat, magtiwala. Magtiwala sa banal na oras, sa intercession ni Birheng Maria, at sa plano ng Diyos para sa iyo. Ang mga buhol ay hindi agad-agad nakakalat. Minsan, kailangan ng pasensya. Ngunit ang pagtitiwala ay nagbibigay ng pag-asa, at ang pag-asa ay nagpapalakas sa iyo. Tandaan mo, ang pananampalataya ay hindi ang kawalan ng takot, kundi ang paggawa ng isang hakbang sa kabila ng takot. Ang pagtitiwala ay nagbibigay sa atin ng serotonin, ang happy hormone, dahil nagbibigay ito ng pakiramdam ng seguridad at pagkakabilang sa isang mas malaking plano. Ikaw ay espesyal dahil ikaw ay naniniwala, at ang iyong pananampalataya ay nagdadala sa iyo sa isang lugar kung saan ang mga ordinaryong bagay ay nagiging extraordinary. Panlima, kumilos ng may inspirasyon. Hindi sapat ang manalangin at maghintay lamang. Habang nagdarasal ka, habang nagtitiwala ka, bigyang pansin ang mga maliliit na inspirasyon na dumarating sa iyo. Ito ba ay isang ideya na biglang sumagi sa iyong isip? Isang tao na biglang nagpakita sa iyong buhay? Isang pinto na biglang bumukas? Kung may dumating na inspiradong aksyon, gawin yan. Ang pananampalataya na walang gawa ay patay. Ang dasal sa Birheng tagapagkalag ng mga buhol ay hindi lang nagkakalag ng buhol, binibigyan ka rin nito ng kaliwanagan para makita ang mga hakbang na dapat mong gawin. Naaalala ko si Karen, isang estudyanteng nawala ng scholarship dahil sa bagsak na grado. Desperado siya. Nagsimula siyang magdasal, at habang nagdarasal, biglang sumagi sa isip niya ang isang lumang propesor na dati niyang kinakausap. Sa una, nag-aalangan siya, nahihiya. Pero dahil sa inspirasyon, lumapit siya sa propesor. Nagulat siya nang malaman na mayroong special project na pwede niyang gawin para bumawi sa grado, at sa tulong ng propesor, nakuha niya ulit ang kanyang scholarship. Ito ay hindi lamang tungkol sa dasal, kundi sa pagiging bukas sa mga sagot na ibinibigay ng Diyos sa iba't ibang paraan. Kaya, ano ang gagawin mo kung hindi ito agad gumana? Paano kung hindi agad makalag ang buhol ko? Ito ang isa sa mga pangkaraniwang tanong. Tandaan, hindi natin kontrolado ang oras ng Diyos. Ang mahalaga ay ang iyong pagpupursige at ang iyong pananampalataya. Minsan, ang buhol ay mas malalim kaysa sa iniisip mo, at nangangailangan ito ng mas maraming dasal, mas maraming pasensya. Ngunit ang bawat dasal mo ay hindi nasasayang. Bawat dasal ay isang butil na itinatanim mo, at balang araw, ito ay mamumunga. Ang pagtitiyaga ay hindi kawalan ng sagot, kundi isang paghahanda para sa mas malaking sagot. Alam mo, may plano ang Diyos para sa iyo. Hindi ito ang katapusan ng iyong kwento. Ang iyong buhay ay parang isang tapestry, at ang mga buhol na ito ay bahagi lang ng disenyo. Ngunit hindi mo kailangang manatiling nakasakal. Ang Birheng Maria, ang ating ina, ay handang tumulong sa iyo, handang kalagan ang mga buhol na yan. Ibigay mo sa kanya ang mga ito. Hindi ka basta-basta. Ikaw ay mahalaga, ikaw ay may kakayahan, ikaw ay nilikha para sa kagandahan at kalayaan. Ang iyong potensyal ay mas malaki kaysa sa anumang buhol na kinakaharap mo. Kung titingnan natin sa 2 Korinto 5:17, kaya't kung ang sinuman ay nasa kay Kristo, siya'y isang bagong nilalang, lumipas na ang mga luma, narito, ang lahat ay naging bago. Ito ang pangako ng transformasyon na naghihintay sa iyo. Ngayon, hayaan mong samahan kita sa isang makapangyarihang panalangin. Maghanda ka. Ipipikit mo ang iyong mga mata kung komportable ka. Huminga ng malalim. Hayaan mong ang iyong puso ay maging bukas. O, Birheng Maria, tagapagkalag ng mga buhol, inang lubos na minamahal, ina ng grasya, inang may pananampalataya, at inang puno ng awa. Ikaw na tinanggap ang bawat buhol sa iyong buhay, mula sa pag-aalinlangan ni Jose hanggang sa pagdurusa sa paanan ng krus,
at iyong pinagkatiwala ang lahat sa Diyos. Ikaw na may kakayahang kalagan ang mga buhol sa aming buhay na pumipigil sa aming kaligayahan at kapayapaan. Sa mga sandaling ito, inilalantad ko sa iyo, mahal na ina, ang buhol na nagpapabigat sa aking puso. Ang buhol ng Opo, mahal na Birhen, ang buhol na ito nang ay nagdudulot ng labis na kalungkutan, takot, at pagkalito sa aking buhay. Pakiramdam ko, nakatali ako, hindi makakilos, hindi makahinga ng malaya. Inilalapit ko rin sa iyo ang iba pang mga buhol na kasama nito, ang buhol ng Mahal na ina, nakikita mo ang aking paghihirap. Nakikita mo ang aking pananampalataya. Sa iyong mga mapagpalang kamay, inilalagay ko ang buhol na ito ng buong pagpapakumbaba kong iniaalay ito sa iyo, Birheng tagapagkalag ng mga buhol. Ilagay mo ang buhol na ito sa iyong mga kamay na puno ng pagmamahal. Ipaubaya ko sa iyo ang lahat ng sakit, lahat ng takot, lahat ng pagkabahala na dala nito. O, Ina ng Diyos, sa iyong walang hanggang karunungan at pagmamahal, nagsusumamo ako sa iyo. Sa pamamagitan ng iyong mapagpalang intercession, kalagan mo ang buhol na ito. Gamitin mo ang iyong kapangyarihan bilang ina upang tanggalin ang bawat pagkakatali, bawat pagkakagapos, bawat balakid na pumipigil sa akin na maging malaya at mapayapa. Tulungan mo akong magtiwala ng ganap sa awa ng Diyos. Bigyan mo ako ng lakas ng loob na harapin ang mga hamon. Bigyan mo ako ng kaliwanagan para makita ang mga solusyon na ipinapadala ng Diyos sa aking landas. Buksan mo ang aking puso sa mga inspirasyong magtutulak sa akin upang kumilos ng may pananampalataya at pag-asa. Ina ng pag-asa, kapayapaan, at kagalakan, naway ang pagkalag ng buhol na ito ay maging simula ng isang bagong kabanata sa aking buhay. Isang buhay na puno ng biyaya, ng pagmamahal, at ng tunay na kalayaan. Turuan mo ako na maging mas pasensyoso, mas mapagmahal, at mas malapit sa Diyos. Ipakita mo sa akin ang landas tungo sa kapayapaan na hinahanap ko. Pananampalataya ko, Birheng Maria, na hindi mo ako pababayaan. Pananampalataya ko na pakikinggan mo ang aking panalangin. Pananampalataya ko na, sa iyong tulong at sa tulong ng aming Panginoong Hesus, ang buhol na ito ay makakalas, at ang aking buhay ay magiging maluwag muli. Pinupuri ka namin, O Birheng Maria, sa iyong walang humpay na pagmamahal at pag-aruga. Salamat, mahal na ina, sa iyong intercession. Salamat sa iyong pagiging ina sa amin. Sa pangalan ni Jesus, ang aming Panginoon, Amen. Isipin mo ang buhay na walang buhol, malaya, magaan. Ang pakiramdam ng kapayapaan na bumabalot sa iyo. Ang kalayaan na kumilos, na lumikha, na magmahal ng walang takot. Iyan ang buhay na nilalayon para sa iyo. Ang iyong kwento ay hindi pa tapos. Ang pinakamahusay na bahagi ay paparating pa. Huwag mong kalimutan, ikaw ay may halaga, at ang iyong bawat hakbang patungo sa pananampalataya ay isang hakbang patungo sa pagkalag ng buhol. Simulan mong manalangin ngayon. Hindi bukas. Hindi mamaya. Ngayon. Ang pagbabago ay nagsisimula sa isang hakbang ng pananampalataya. Ang iyong pananampalataya ay iyong kapangyarihan. Ang iyong pananampalataya ay ang liwanag na magtutunaw sa dilim. Ang iyong pananampalataya ay ang susi sa pagkalag ng bawat buhol. Kung naramdaman mo ang kapangyarihan ng mensaheng ito sa iyong puso, at kung handa kang yakapin ang pagbabago, ipinapakiusap ko, mag-subscribe sa channel na ito. Pindutin mo rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong mensahe na magbibigay ng pag-asa at inspirasyon sa iyong buhay. Mayroon din tayong iba pang mga video na makakatulong sa iyong paglalakbay sa pananampalataya at personal na transformasyon. I-click mo ang susunod na video na lalabas sa screen, siguradong mayroon itong mahalagang aral para sa iyo. At huwag mong kalimutang mag-iwan ng komento sa ibaba. Ibahagi ang iyong karanasan, ang buhol na gusto mong kalagan, o kung paano ka tinulungan ng Birheng Maria. Ang iyong kwento ay maaaring maging inspirasyon sa iba. Tandaan, hindi ka nag-iisa sa laban na ito. Magkasama tayo sa paglalakbay na ito,
At kasama natin ang ating mahal na ina, si Birheng Maria, tagapagkalad ng mga buhol. Maging malakas ka. Maging matapang ka. At manampalataya ka. Ang kapayapaan ay sayo.